Masyado naman ang obvious na ang pinupuntirya nila ay si Alan Cayetano. At siya ay kasama doon sa plano na tanggalin ang mga senador, pababain ang basis ng pagboto ng 16 o two-thirds. Gusto talaga nila, ibaba yung 24. Ang teorya nila, pag ikaw ay nakakulong, hindi ka nagpa-participate, suspindido ka bilang senador, hindi ka dapat makaboto. Yun ang pilit nilang gagawin. Masyadong halatang-halata. Kasi, hindi po ba iniimbestigahan na yan, flood control project? Marami nang lumabas yan eh. Noon pa yan eh. Tapos ngayon, kinakalkal na naman nila. Ibig sabihin talaga pinupuntirya mo yung mga senador. O, hindi ba? Ito si Robin Padilla, gusto nilang i-demanda rin. Obstruction of justice. Pero maliwanag ang batas. 24 ang mga senador. Hanggat hindi namamatay yan, hindi tinatanggal yan sa pwesto by expulsion or by being convicted. O kaya naman, hindi yan nag-resign. Yung 24 palagi yung 24. Tinutugis nyo. Talagang kino-corner nyo. Tatanggalan nyo talaga ng karapatan. Sinisira, nilalabag ninyo ang kanyang karapatan sa batas. Yun ang maliwanag. Alam mo, ang tingin ko dyan, hindi pa siya humaharap, tibag na siya, natibag na. Attorney Sal, hindi pa naman sila sure kung aakyat sila sa Supreme Court. Dapat umakyat sila kasi masyadong klaro naman yun. You cannot be fishing evidence to prove your case. Kinakailangan meron ka ng pruweba na konti that will validate or justify the reason for asking the court to issue subpoena para makita. Para lalong mabalidate yung mga akusasyon mo dahil meron ka ng initial na ebidensya. Masyadong klaro naman yun. Pagkakaya sa Korte Suprema. Para for once and for all, marami na nakabinbin doon ng mga constitutional issues na hindi pa na resolve. Siguro panahon na para matapos na Mhm. Samantala, Attorney Sal, eto na, na-mention mo kanina, malapit na ang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos at sinabi ng palasyo na nananatiling simple, ngunit dignified ang magiging pagdaraos daw ng ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa Malacanang, sabi ni Undersecretary Claire Caso na pinalaga naman ng palasyo yung paratang na performance lamang yung magiging SONA ngayong taon. Alam po ninyo, yung kahumkagan or the hollowness, the emptiness, dun sa mga sinabi ng nagapagsalita, makikita mo, dun mismo sa mga pananalita niya, sabi niya, hindi niya naman tinitingnan kung ano ang mga nagawa ng gobyerno ito. Teka muna, ano bang ang ginawa? Bakit hindi mo isinasaysay sa amin? Wala siyang maibigay na kahit na isang bagay na nagawa ng gobyerno. Dapat, if you say that, you have to enumerate, di ba? Parang tama natin, kung totoo sinasabi, wala, puro generalities eh. Ang katotohanan niyan, ang pinaka malaking pagkakamali ng presidente ng bansa ay yung naganap dun sa flood control projects corruption. Sapagkat sa kanya nagsimula ang katiwalian. Paano? O hindi po ba siya ang gumawa ng national budget through the DBM? And the DBM, bago isumiti yan sa Kongreso, papakita muna sa kanya. So alam niya lahat kung ano mga allocation dapat sa bawat ahensya. So nung makita niya na yan, sinumiti. Nung sinumiti sa Kongreso, binago ng Kongreso. Nagkaroon ng mga kung ano insertions, mga program, kung ano pa. Binalik ko sa kanya yun eh. Pwede naman niyang, dahil nakita niya na nga, yung hindi niya nailagay, o hindi dapat dinito niya. Hindi niya dinito.
Madali sabi, complicit siya. Yan ang matagal ko na po sinasabi. Command responsibility yan. Kasama ka dyan. Kung hindi man sinadya mo yan, dahil sa kapabayaan mo, nangyari yan. Ayun, Attorney Sal. Yun kasi Attorney Sal, no, yung concern nga ng ating mga kababayan, Attorney Sal, baka magsasayang daw ng pera, wala naman daw sasabihin maganda or wala naman daw ganong kalaking sasabihin, Attorney Sal. Pero syempre, nasa batas yan, Attorney Sal, di ba? Na kailangan na may State of the Nation every year ang Pangulo ng Pilipinas. Alam mo, Hana, yung State of the Nation, makikita mo yon sa lumalabas sa mga surveys. Doon mo makikita kung kontento ang tao, satisfied ba sila doon sa ginagawa ng gobyerno. Pero makikita natin, minus 27, naging minus 15. Siya naman, bagsak ng bagsak ang kanyang rating. O paano mo masasabi na may mga nagawa siya? Sana mataas ang rating niya. Si Inday Sara, ang taas eh. O, ibig sabihin, yun ang State of the Nation. Disgustado, discontento ang tao. Attorney Sal, dito naman tayo, nilinaw ng Department of Justice na hindi ito inatasan ng National Bureau of Investigation na magsagawa ng investigasyon sa mga ghost flood control project sa Taguig City na iniugnay kay Senator Alan Peter Cayetano. Ayon sa DOJ, sa hiling hakbang ito ng NBI bilang bahagi ng mandato nitong magsiyasat sa mga posibleng paglabag sa batas. Attorney Sal? Masyado naman ang obvious na ang pinupuntirya nila ay si Alan Cayetano. At siya ay kasama doon sa plano na tanggalin ang mga senador, pababain ang basis ng pagboto ng 16 o 2/3. Gusto talaga nila, ibaba yung 24. Ang teorya nila, pag ikaw ay nakakulong, hindi ka nagpa-participate, suspindido ka bilang senador, hindi ka dapat makaboto. Yun ang pilit nilang gagawin. Masyadong halatang-halata. Kasi, hindi po ba iniimbestigahan na yan, flood control project? Marami nang lumabas yan eh. Noon pa yan eh. Tapos ngayon, kinakalkal na naman nila. Ibig sabihin talaga pinupuntirya mo yung mga senador. O, hindi ba? Ito si Robin Padilla, gusto nilang i-demanda rin. Obstruction of justice. Pero maliwanag ko ang batas. 24 ang mga senador. Hanggat hindi namamatay yan, hindi tinatanggal yan sa pwesto by expulsion or by being convicted. O kaya naman, hindi yan nag-resign. Yung 24 palagi yung 24. At doon kukunin yung 2/3 na 16 na vote. Pinabulaan ni Senator Robin Padilla ang sinabi ng Ombudsman na tumanggi siyang sumagot sa reklamong obstruction of justice na ipadala daw niya ang kanyang depensa noong July 9. Ang Ombudsman sumagot din sa pahayag ng Senador. Attorney Sal? Yun naman yung kagungungan na sinasabi ng taga-ombudsman. Nandun na nga, meron na nga ebidensya na nag-file sila nung July 6 or PM something. Tapos sasabihin, wala sa system namin eh. Kung hindi ka ba naman ang GA eh. Yung system nagkakaroon ng glitch. Kung may glitch na hindi lumabas, ano ang gagawin mo? Ang gagawin mo lang, tatawagin mo. Ang company sila, dali nyo nga yung pinail nyo at wala kaming kopya dito o hindi lumabas sa aming sistema. Ganun dapat, hindi yung as far as we are concerned, wala sa aming sistema, kaya hindi namin ikukusin. Wala. Talagang ibig sabihin, tinutugis nyo. Talagang kino-corner nyo. Tatanggalan nyo talaga ng karapatan. Sinisira, nilalabag ninyo ang kanyang karapatan sa batas. Yun ang maliwanag. Samantala, Teresa, umusad na sa preliminary investigation ng plunder at money laundering complaints laban kay dating House Speaker Martin Romualdez Saldico at 10 iba pa. Samantala, nagtangka umano si Romualdez na makalabas sa Pilipinas sa gitna ng inisyong precautionary hold departure order. Attorney Sal, may mga ganitong issue, Attorney Sal, sa gitna ng impeachment trial, Attorney Sal. You think
Nagkakaroon nga ba ng movement, Attorney Sal, ano, dito sa plunder case na ito ni House Speaker Martin Romualdez Saldico? Incidentally, Hana, napatingin ako sa viewers natin, 46,000. Uy, Ito, 806, tama, 46,800 views na tayo. Alam mo po yung nangyayari dyan kay Martin, halatang halata. Biro mo hanggang ngayon daw na, tinawa, sinasabi nila na habang tumatagal daw, ay lumalaki ang ebidensya nila. Diyos ko, hanggang ngayon hindi niyo pa pinapile. Pinahil niya na yung kay Marcoleta, nakakulong na. Pinahil niya na yung kay Jinggoy Estrada, nakakulong na. Ngayon naman, mukhang gusto niya ipile naman yung kay Alan at kay Senador Padilla. Tapos eto naman, itong si Martin, hindi niya ma-file. Gusto nang tumakas, napigilan, hindi nga masabi sa atin kung kailan ba tumatakas yan. Bakit? Credible evidence na, pero wala naman silang facts. Pinagbubula tayo nito mga ito eh. for the day 8 naman tayo, Attorney Sal, ihaharap nila si NBI Director Attorney Melvin Matibag na ayon sa over the weekend, sa mga interviews ng prosecution, he is the most credible witness. Ang kanilang last witness for the dito sa Article 4, Attorney Sal, for sa grave threats nga. And they expect fireworks sa sasabihin ng NBI Director. Anong masasabi mo doon? Is he the most credible witness para doon sa grave threats na nirereklamo nila sa Vice President? Credible. Sabi nga ni Attorney Carlo Benito sa akin gabi. So, ba't naman yan? Mukhang wala namang alam yan kasi pumasok yun ng NBI Director tapos na ang investigasyon. Oh, yun ordinary lang pananaw yun. Kasi kailan ba siya naging director? Bago lang. Exactly. So he has no personal knowledge of what transpired in the investigation. So ano i-testify niya? Kung hindi siya, wala siyang personal knowledge, would it suffice, Attorney Sal, is yung evidentiary report, yung mga reports na nakuha niya, Attorney Sal, as NBI Director? Unang-una, wala naman nagki-question ng mga report eh. Ang kini-question, the way it was handled. Madalit sabi, ang sasabihin niya lang, nung ako'y naging NBI Director, pagdating ko dyan, na-imbestiga na at ibinigay sa akin yung report. Oo, ayan ngayon. Ibinigay sa yung report. So what does that prove? It doesn't prove anything. As I said, mga useless lahat yung mga testigo dahil unang-una, in-authenticate nila isang bagay na hindi naman kini-question. Pangalawa, napatunayan doon na how siya yung investigation nila. Hindi nila inimbestigahan yung panganib sa buhay ni Inday Sara. Pagkatapos, inamin pa nila na yung di umanong mga nanghihikayat ng pagbagsak ng gobyerno, wala naman naging reaksyon na gano'n. Kasi nung tinanong ang testigo, meron ka bang mga natanggap na report, nagreklamo sa inyo na merong mga mamamayan na nagkamit ng mga hakbangin laban sa gobyerno na matatawag mong sedition? Sagot naman ng testigo, wala. Nakita mo ba si Inday Sara na nasa mga protesta ng mga rally para hikayatin ang tao na ibagsak ang gobyerno? Sagot niya naman wala. So anong napatunayan niyo? In fact, ang napatunayan niyo, puro kasinungalingan. Ang akusasyon na si Inday Sara ay nagkamit ng framing grave threats, nagkamit ng inciting to sedition. Lalong-lalo pa yung sinasabi natin na hindi naman yun napatunayan, na nagkontrata siya ng mamamatay tao. Inamin din nila yun. So pabor na naman sa defense yun. I'm even assuming na napatunayan mo na may contract to kill. It's not a crime. Alam mo ba na yun? Kahit na ikaw may pagkontrata, napapatayin mo ako, halimbawa, kakontrata mo si Carlo, hindi krimen yun unless you commit overt acts towards the realization of that plan. Kung plano lang, wala. Kasi sa ating batas, meron lang mga pagplano o sabuatan na pinaplano mo palang krimen. Halimbawa, inciting a conspiracy to commit sedition,
conspiracy to commit rebellion, yan, conspiracy to commit kudita, yan ang mga pagplano pa lang, krimen na. Pero ito hindi. Attorney Sal, ano, kasi pinag-uusapan din ng, hindi naman na-discuss na natin, Attorney Sal, yung tungkol dun sa ruling ng presiding officer na ngayon kay Matibag naman, no. Ang iniisip din kasi ng mga tao, pag sinabi ng prosecution na fireworks, at sinabi mo rin naman your questioning na bago lang naman siya dyan, wala naman siyang personal knowledge, no. Eh what if kung kasama sa testimony ngayon ni Director Matibag yung hawak na nila, yung umano'y kinontract ni Vice President Sara Duterte na papatay sa presidente, the first lady and the House Speaker, kung may mangyayari nga sa Vice President. Gaya sinabi ko hindi ba inamin na nga nila na hindi nila nakita yung kontratang pagpatay kasi sinasabi ng testigo o tinatanong siya. O gaya nga na sinabi ni Risa Ontiveros, wala naman kayong preba na she contracted an assassin. Hindi man sagot ng abogado. Tinignan daw nila ang katotohanan. Imagine, the truth now of the contract to assassinate or to hire an assassin. Makikita rin doon sa bilang vice presidente, hindi naman siguro siya magsisinungaling. My goodness, ano ba yan? Komedya ito It's a comedy. But you think may agam-agam ba si Director Matibag na humarap sakaling ma-raise din yung mga i-question nila yung like Senator George Cayetano na kasi nga gustong i-connect si Senator Cayetano doon sa SEA Games, di ba tayo yung nag-host noon na yung there was nagkakaroon pa ng spat between Senator Cayetano and Senator Panfilo Lacson sa social media na bagay daw sa payata si Senator Cayetano kasi dun sa mga flood control, ghost projects, so on and so forth. And you think pwede makontempt si Attorney Matibag sakaling magkainitan mamaya doon sa pagharap niya sa impeachment trial? Palagi ko, unang-una, labas yun sa impeachment, yung mga binanggit mo. Malayo yun I don't think na isasama nila sa direct. Pag sinama nila sa direct yun, halos sila may problema. Siguradong ma-objectan yun. Ang yung sinasabi, alam mo, ang tingin ko dyan, hindi pa siya humaharap, tibag na siya, natibag na. Pag siya ay humarap sa cross-examination, lalo siyang matitiris. Lalo siyang matitibag.